Hello everyone! Welcome sa Kwentuhan Muna Tayong Online. Ako nga pala si Gab at ang kasama natin ay si Lian. Kami ang makakasama nyo sa usapan ngayong gabi. And for today's episode, ang ating topic ay tungkol sa kwentuhang kultura. Tara na at magkwentuhan. Sa episode na to, i-explore natin kung paano natin ikukwento ang Filipino identity natin. Paano tayo magbigay ng respectful feedback, bakit tayo nagbabahagi ng kwento, bakit dapat informed ang lahat ng opinion natin, at syempre, paano magbigay ng culturally aware ang lahat. So if you want to explore and understand more about Filipino culture, simulan na natin ang kwentuhan. Now to start, let's introduce ourselves using our Filipino story. Ako, ang Filipino story ko, lumaki ako sa pamilya mapagmahal, matulungin, at magalang. Bata pa lang ako, lagi nang sinasabi na maging magalang sa mga nakakatanda, ganun. Gumamit ng opo at opo. Dito makikita ang mga Filipinos values. Lahat ng mga pagtutulungan ng bawat isa, at syempre ang pagmamahal sa pamilya. Ako naman, ito ang aking Filipino story. Lumaki ako sa isang tahanang maayos at komportable. Pero kahit ganon, very Pinoy pa rin ang vibe sa bahay. Maingay, masaya at laging sabay-sabay kumakain sa hapag. When I was a child, lumalabas pa rin ako para maglaro kasama ang mga kaibigan. Mga larong Pinoy like tumbang preso, luksong baka, tagu-taguan, pati garter at patintero. And since laking lola ako, siya talaga yung naghahanap sa akin pag nagsisimula ng dumilim. Alam mo yung boses ng lola na ramdam mo kahit malayo pa? Ganon. Tinuruan din ako ng family, lalo na ni lola, ng core Filipino values. Pagmamano, paggamit ng po at opo, at pagrespeto sa mas nakatatanda. At syempre, yung pagiging hospitable na very Filipino, kahit simpleng bisita, may alok agad na pagkain o drinks. Kasama na rin sa childhood ko yung Pinoy celebrations, pansit at Shanghai tuwing may birthday o special occasion. Tuwing Christmas season, bumibili kami ng parol at nagda-decorate ng Christmas lights and decors sa bahay. At hindi mawawala yung pangangaroling with friends. Kahit minsan sintonado, basta masaya. Simple moments. Pero ito talaga yung nag-shape ng Filipino culture na kinalakihan ko. Our stories reminds us na kahit iba-iba background natin, iisa yung puso nating Filipino. Recently, we watched a video. Embracing his culture transformed his entire life. Sobrang inspiring kasi pinakita niya kung paano nagbago yung tingin niya sa sarili niya. And when he reconnect with his roots, di ba? I agree. And now, we will give our respectful feedback based on the questions we answered. What I like most about the video is how the speaker embraces culture with pride. Hindi siya nahiyang maging totoo sa kung sino siya. For improvement, siguro mas maganda kung nag-share pa siya ng specific experiences para mas relatable at mas personal yung story. And my takeaway is that understanding culture is not just about tradition. It's also about identity and knowing where you belong. And now, speaking of identity and sharing, let's talk about why we tell stories in the first place. Bilang isang kabataan, mas pinapahalagahan ko pa rin ang Filipino culture, lalo na yung traditions at values na kinalakihan ko. Alive pa rin ang culture sa kabataan ngayon, kahit modern na ang panahon. Tama ka, Lian. Kaya ang gumawa ko ng Google Form para sa mga kabataan at lumabas na marami pa rin sa kanila ang nakikilahok sa Filipino cultural practices. Ibig sabihin, mahalaga talaga ang inform ang opinion natin tungkol sa kultura. Exactly! Kapag informed ang opinions natin, naiintindihan natin kung bakit ganito ang mga practices at hindi lang puro assumptions. Kaya pag-usapan natin ngayon kung bakit dapat informed ang opinions natin tungkol sa culture. Sa podcast namin, pinag-uusapan namin kung paano namin isi-shape ng Filipino culture ang childhood namin. Like paglalaro ng Pinoy games, and Christmas caroling, pagmamahal sa pamilya at pagrespeto sa pamamagitan ng pagmamahal at paggamit ng po at opo. Para sa akin, sobrang importante na informed ang opinions natin tungkol sa culture kasi kapag alam natin ang context,
maiiwasan natin ang misunderstandings. Kasi nga, lumabas sa survey na ginawa namin na alive pa rin ang culture sa kabataan ngayon. Kaya ngayon, alam na natin kung bakit mahalaga ang informed opinions. Pwede na natin gamitin ng natutunan para turuan ang iba at i-promote ang cultural awareness through our podcast or kahit digital campaign. At dito na nagtatapos ang ating podcast ngayong gabi. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan tungkol sa Filipino culture at kung bakit mahalaga ang informed opinions. Tandaan, kahit modern na ang panahon, alive pa rin ang ating kultura. At nasa atin pa rin ang responsibilidad na i-preserve ito at i-share sa iba. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan i-follow ang aming podcast at mag-stay tuned sa susunod na episode para sa mas marami pang kwento at cultural insights. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan, paalam at ingat kayo palagi. Hanggang sa susunod na ating kwentuhan, ako nga pala si Gab at ang kasama kong si Lian.